What's up guys? Magandang hapon sa inyo. For today's ride, we are going to test ride the MT-09 ng Auto Garage. At pangalawang beses ko itong gagamit, pero ito yung first time na talaga mas matagal kong magagamit. Depende kung ilang araw papayaram sa akin or kung hanggat wala pang nagre-renta. So wag mo na kayo mag-rent. Joke lang. Rent nyo na tong MT-09 sa Auto Garage para ma-experience nyo rin. At dito sa ride na to, sasabihin ko yung mga mararamdaman ko sa power, sa comfort, at compare natin sila sa iba't ibang big bikes na nagamit ko before, katulad ng Z1000R, na Suzuki GSX-S 1000, CB650R. Hindi ko man lahat mabanggit, pero panigurado pagka may naramdaman ako dito sa MT-09 habang ginagamit siya is makukumpara ko yon sa big bike na maisip ko. At ganito na lang muna akong vlog ngayon, casual lang. Yung sinasabi kong travel vlog, ang hirap pala guys, ang gastos. At di tayo makabili ng motor pagka ganun eh. Pero nito, ga-ride na ako ulit para makapag-upload tayo lagi kahit mga simpleng ride lang. That I know na ma-enjoy nyo pa rin at talaga nami-miss nyo yung mga natural lang na ride na napipil nyo na parang kayo rin nagmamotor. But disclaimer dito, hindi na tayo mag-overspeed ng sagad ng sobra. Konting lagpas lang sa 100, pitik-pitik lang para alam naman na nating mas matulin to eh. Stock pa nga lang na ito, mabilis na eh. Paano pa itong naka-remap? So yun guys, naka-remap tong MT-09 ng Auto Garage. Thank you Boss Kyle sa pagpapayaram at sa kanyang kapatid na si Boss Dave na naghatid na ito sa bahay. Eto. Ang height ko nga pala is 5'10", 5'11", mga ganon. Ganito yung tindigan ko sa MT-09. Naka-record pa ba ako? Yan. Flat foot tayo, no? Tapos medyo bended pa yung ating knees. Pag umupo ako, bumababa pa yung upuan. Pag tumayo ako, ganyan. Tapos, ganito yung postura natin. Upright. Medyo nababaloktot ako dito. Tingnan nyo, isa side view natin. Ayun o, katagalan, nakabaloktot ako hukot. So, di ako sanay. Sa CB kasi medyo forward, saka sa Z1. Gusto ko yun. Mas madaling mag-tuck. Lalo na sa sport bike. Pero to dahil upright. Ayun, nakaganon tayo. Ganda, no? Bago na yung headlight niya, hindi na yung mukhang pang tricycle. Ay, sorry po. Maganda na yung mata niya, no? Modelo na. Ito nga pala yung sound niya. Sound check natin. Teka, pagdaanan. Sound check ng MT-09 na naka-Akrapovic exhaust, tapos naka-remap. Ang lakas. Na-testing ko kanina. Kwento ko sa inyo mamaya. Ganda ng tunog. Hinahanap ko yung limiter kaya parang nasa tamang temperature naman na 85, 86 temperature na nung ginawa ko yun. So dapat 60 degrees above bago tayo mag-rev sa motor natin kahit di sagad. At ganda. Ito naman yung POV niya sa camera natin, oh. Black. Yan gusto ko pagka nag-Z1000 Arakay all black. Ganda eh, no? Angas eh, no? Parang ninja eh. Hindi yung Ninja 400 na model, kumbaga Ninja vibes eh. Buti may ilaw dito kasi gabi na naman ako nag-vlog. So na guys, may mga work pa tayong ginagawa eh, kaya usually lately, ilang vlogs na ba? Oh, puro gabi yung mga vlogs ko ah. Pero ano lang, straight to the point vlogs lang. Let's go. Ay hindi, sige, wala ko tong camera. Balikan na lang natin. Ikot muna tayo. Okay. Hindi nyo na nakita. Pinawalag. Shoutout nga pala kay Kuya na bumati sa atin kanina bago tayo magpagas. Natatanda na nila tayo. Nakakatuwa lang dahil paiba-iba ako ng motor na dala. Medyo nag-alangan pa sila na batiin ako ba kasi hindi ako si Motowell. Sabi nila, Motowell? Si Motowell ba yan? Ang cute eh, no? Ano natin to? Habang nag-gloves. Dilim na. Liwanag pa nung dumating ako dito eh. Bilis lang. Buti may ilaw.
Ikot lang tayo Pulilan. Parang ginawa ko sa ZX4RR. Tapos wala masyadong cut yung video para raw na raw. It is 6:27 PM. Sana di na umulan. Laging umulan ngayon, umaga, tanghali. Tapos hapon na wala. Sana di umulan. Uwi tayo agad. Okay, kwento ko sa inyo yung chill ride na sinasabi ko, na may enjoy nyo pa rin. Kasi yung napanood ko, habang nagkikwento siya, ganto siya ng ganto. Sarap. Okay pala yun, no? Kaya di tayo hataw-hataw katulad na sa CX4RR. Basta naririnig mo na gumagano'n yung motor. May front camera tayo para mas mapil nyo rin na nagsasalita talaga ako. Weird nga lang yung pwestuhan, pero palag na. Sa chill ride lang naman tayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. And shoutout kay Boss Dos. Pinahiram ulit tayo ng camera dahil wala yung isa nating camera sa F900 vlog natin no. Thank you Boss Dos. At kay Boss J-Tol, nasa atin pa rin po yung Benelli. Thank you Boss J-Tol. After na itong MT-09, Benelli tayo ulit. Tapos Z1 ng Auto Garage. Oh ha? Dami natin nagagamit. For vlog lang naman. Tara. Di nga lang sobrang linaw ngayon ng boses ko dahil nakabalaklava tayo. Dahil may front camera makikita ilong ko Sinay ko naman yung tire pressure na ito. Tapos mamaya usapang MT-09 na tayo. Lagpasan lang natin itong traffic dito. At enjoy nyo yung tunog ng CP3 Yamaha Cross Plane Engine Inline 3. Sarap. Yung model nga pala na ito, naka quick shifter na guys. Maya, try natin. Dito. Sarap. Nahihiwan yung ulo ko kita sa front cam. Ang lakas talaga ng torque nito. Natatakot talaga ako dito pagka pinag-uusapan tong motor na to Kahit na nakapag Z1000R na tayo na remap, yes, mas matulin talaga Z1000R. Pero yun, iba kasi yung torque guys Pag sinabing torque, aangat talaga Tapos magaan pa to. So, ayun, nakakatakot. Maganda yung linear lang na mabilis ka unti-unti kaysa yung talagang parang kang babalipad. At wow, grabe pala ang traffic po ngayon na ganitong lumabas tayo 6:30 PM. Yan, babamba lang tayo para na-enjoy nyo yung CP3. Hindi ganun kaingay yung exhaust nya, pero ganda na tunog. BB original Acra no? Yun, nakasignal yung truck. Pwede tayong kumalewa. Ingat lang tayo pag ganito, bakbakan talaga. Ayan, tawid lang tayo. Yun, grabe yung traffic yan Tapos cash muna tayo. Di ko pa pinapaloadan yung RFID. Sarap nung may front cam Babasahin kaya? May RFID kasi ito kasi baka basahin. Ayun, binigay na agad ang ticket. Alright, let's go guys. Wow, sumasagad. Sarap. Nakaka-exciting yung ganong pasok. Bakit mas natatakot ako sa MT-09? Teka, baka di rin ako rinig Hindi ako man ang kwento. Maya na lang. Lakas kasi ng window sa helmet ko So pag naririnig nyo ako malinaw. Yan. Sarap. May side mirror nga pala to guys Ito sa baba, di lang kita. Lumilingon-lingon na lang din ako pagka Tapos chill ride lang tayo. Yan, mabait. Minsan lang naman tayo mahataw guys. Kayo naman May nabas, alam niyo po kasi sa pagbablog
Lalo na big bike to, hindi mo naman talaga lagi kang chiller dito. May time testing mo talaga yung pagpigas sa motor eh. So may mga hindi po nagmumotor na hindi sanay sa ganung bilis, eh nalulula at natatakot po sila, no? At nagko-complain sa comment. Eh pagka ganun po, hindi natin sila masisisi, ano? Kasi yung 60-80 nakakalula na po sa sasakyan yun eh. Mabilis talaga sa sasakyan yung ganun. Pero sa motor po kasi wala lang, relax lang yun. Tingnan nyo nga po, 100 lang ang takbo natin, pero mayroon pa po mga overtake sa atin sa fast lane. So pasensya na lang po natin sila, no? Huwag na lang din talaga ako lagi magpo-produce ng gano'n na overspeeding. And still, enjoy pa rin tayo. Thankful ako dun sa nakita kong video na yun, dahil hindi siya umahataw. Ganun lang siya ng ganun. Sarap panoorin, tas kwentuhan. Okay yun. Tas dito, hinto lang ako para mag-check ng audio. Hanap lang ako spot dito na chill. Kakapasok lang, hinto agad eh, no? Wala, impression ride lang to eh. Kwentuhan, banding, ganun. Masahabaan ko yung mga sasabihin ko, yung kwentuhan natin habang boom, boom, boom. Sarap. Diba? Alright, check ko lang yung makuha ko. Yeah. Nakapag-try naman na tayo ng 1000cc na mas malakas sa 900cc. Pero bakit nakakatakot pa rin ng MT-09? Magaan eh. Tapos malakas. Lahat ng lakas yan nasa umpisa eh. Nasabi ko yun dahil nung pinipiga ko siya na tinatry ko mag-wheelie or tinetesting ko yung throttle niya, nilalaro ko yung response, is that gumaganon yung leg ko. Usually sa angkas lang yung nangyayari, pero pati sa rider nangyayari dahil naka-A mode sagad, naka-remap. So panoorin nyo na lang, no? Or ako kita sa video, pero talagang pati leg ko umahampas eh. Mas okay pala magkwentuhan ng ganito. Kita nyo yung motor, no? Ang Yamaha MT-09 ni Boss Kyle. At pwede nyong rentahan sa auto garage. Sarap, lakas. Ingat lang sa torque guys. So kahit nakapag 1000cc na kayo, meron nga silang kwento, naka Street Fighter Ducati na yung isang renter, eh natatakot pa rin daw dito sa MT-09 dahil iba talaga ang torque. Lalo na siguro yung MT-10, pero tingin ko mas balance na yung MT-10. MT-07 sa itong MT-09 talagang ang gaan, tas sumaangat eh, which is enjoyable. And then pagdating naman sa wheelie, for me tingin ko kaya ko naman, pero aabutin nga ng buwan bago makapag-adjust yung katawan sa ganung power, early power. Kasi yung power na yun nakukuha din naman sa 1000cc, pero smooth at gradual, at may buwelo ka na, handa na yung katawan mo, kumbaga napatigas mo na yung mga muscles mo. Dito kahit patigasin mo agad yung muscles mo, mas mabilis pa rin yung hampas ng power dito. Grabe, ayun ang saya. At ang forma, sabi sa gasolina sa atin kanina, bagay din daw, ganda. Lalo talaga pag all black yung motor, ganda, no? Pasensya na nga pala, hindi tayo naka-jacket na ako kasi hindi naman ako lalayo. Impression ride lang to para may ma-upload ako. At nakikita ko na na-enjoy nyo pa rin naman kahit na hindi sobrang traveled ng vlog natin. Ganitong casual na usapan lang, basta naririnig nyo yung tunog ng motor is okay na okay. Pahinga lang saglit dito, inom tubig, tas larga ulit tayo. Doon tayo magkwentuhan sa daan. Thank you po dito kay Boss Coffee. Pasensya na, di tayo order, no? Di kasi ako nagkakape. Pero yun, shoutout na lang po. Ang ganda dito, matambay din kami dito. Pero nakatingin naman na ako dito ng drinks lately. Sarap. Pero hindi coffee yung ano lang, mga orange, ganun, matcha. Yeah. Sa ergonomics naman, sabi ko nga, medyo upright, nakapanibago. Pucha, maambon. Shit, umaambon, yari. GG. Umaambon. I don't like it. Naka double D-ring na ba ako? Teka. So habang nagkakabit ako ng helmet, yun lang ayoko sa MT-09. Masyado tayong upward, masyadong straight, para ka naka-adventure bike. So sa mga matatangkad, babaluktot, nahuhukot, no?
Gusto ko naka-lean forward pagka nasa big bike or nasa motor. Nandun pa ako sa ganong. Pero sa adventure bike, hindi ako nababalaktot ng sobra. Ewan ko ba't dito, ba't nakabalaktot. At yan, maabot na ngayari. Uwi na rin ako agad guys. So, enjoy natin yung mga pagbiga-piga na to. At sana ma-enjoy nyo yung short vlog. Nagkakwentuhan tayo. Para lang ngayon nagtambike. Para tayo nagtambike, nag-meet, nag-date sa NLEX. At pumiga. Throttle therapy saglit. Tas trabaho na ulit. Oh yeah. Good luck sa atin. Side mirror ko to eh. Hindi, pero sige sarado na natin. Teka. Last na. Nag-zoom in kasi yan eh. Yan. So one last look kay MT-09 dahil outro na tayo next. Let's go. Thank you Boss Copy sa mabilisang upo lang at umaambon na. Let's go guys. Enjoy naman tayo. Next. Power and ergo. Sa power bigyan ko kayo ng idea. Nakakapag 240 plus to dahil naka-remap no. Yung stock 230 yata, 224 ganun. Maambon. Sana di lumakas yung ulan. Tapos sa quick shifter naman, smooth, sarap. May tunog din eh no. Pero hindi ako nagki-quick shift ng mababa yung RPM kasi hindi maganda yung pasok, saka baka masira yung gearbox ng motor. Hanggat maaari nasa buwelo, nasa momentum talaga. Yun naman, okay, setup ng camera natin para medyo makapiga tayo dito. Ma-testing man lang natin. Yeah. Yee. Ba-blur na lang natin yung speed pag medyo nag-exceed. Gusto ko na din mapiga eh. Pagka naman 100 plus na yung takbo, hindi na siya umaangat eh. Sa video pinanood ko sa inyo, gantong 35, pigayin ko, aangat eh. Naka-standard naman ako. Kanina naka-A mode ako eh. Mas put yung standard. At may napanood nga pala ako na sa power, yung B, standard and A. A pinakamalakas, B pinakamahina, parang rain mode. Sports yung A. Hindi naman siya nakakalakas eh. Dinedelay lang yung power. Mas smooth pa daw yung deliberation ng standard. Para pagka magda-drag race, hindi jerk or hindi umangat yung motor. Try sa tiga. Lakas yung preno, sarap. Sarap. MT-09. Uy, grabe, tumulundag. So tayo po ay experienced rider naman no, para mapagkatiwalaan sa MT-09. Kung beginner, hindi talaga advisable to. Ihari talaga kayo dito. Ako, ang dami ko na nagamit na motor, pero nire-ready ko pa rin yung sarili ko pagdating sa paggamit ng MT-09. Ayun. Hirap ako side mirror para ma-check yung kung nagre-record na ba. Bakit ako bibili ng MT-09? Forma, mukhang bagay din eh. Ang gwapo din eh. Antipid sa gasolina. Kahit na inline 3 to no. CF Motorbikes kasi based on my experience malakas sa gas eh. So yun. Uy, lumulundag. Pero matipid naman ang CF Moto pagka matipid ka pumiga. Kaya lang iba yung mga Kawasaki Japanese bikes na kahit na chill ride ka lang, mabilis, smooth. And then at the same time hindi sobrang lakas no? Na parang yung sa CF Moto para ka na naka-liter bike sa isang 600cc or sa boom. Parang ganun. Pero okay lang naman. Ganda rin naman kasi ng mga features and technology na nilagay ng CF Moto.
Yun lang naman kung saka yung upuan sa mga 450 NK at 450 SR. Ewan ko lang yung 675 SR. Boom 500, medyo matigas din daw pero hindi na sobra. Tapos baka makatest ride tayo ng Boom 500 SR. Shoutout sa'yo brother, piniem niya ako no? So baka magkita kami, di ko lang alam kung kailan. Ayan, ayan po yung name niya. Session na nakalimutan ko. Late night na kasi nagka-chat tayo. Baka ganun muna ang mga content ko para tipid. Puro test ride, first impression ride ng iba't ibang big bike. Hindi na ako mag-review guys kasi nakakapagod. Tapos feeling audience lang yun pag ganun eh. Kaya impression ride na lang, tapos enjoy na lang tayo. Let's go, piga 40. Bad shot, mababasa pa ako ng ulan. Dala pa naman akong camera. Buti naka t-shirt lang ako. And huwag nyo pong gagayahin delikado to, lalo na naka MT-09 kayo. Sa mga madalas mag-motor, di mo rin talaga huwag mo na lang pansinin yung motor. Mahalaga, nag-enjoy tayo sa pagmumotor. At alam natin yung limit natin na kahit mabilis, maingat at talagang masaya panoorin. Hindi talaga para sa lahat. Hindi talaga lahat ng tao matutuwa sa ginagawa mo. Sana di nila makasulat. 6 gear na pala ako. Sabi nila nawawala daw yung hatak na MT-09 pag 6 gear. Naramdaman ko pag ganun, pababa. Kung merong power na linear, merong power na paangat, eto pababa na sa 6 gear. Ayun nasagad ko yung throttle na wala na yung power. Mabilis pa rin pero hindi na yung torque na simula sa umpisa binigay niya sa'yo. Sorry kung sumigaw ko, ingay na rin natin at umaambon. Stability okay naman pala. Hindi naman siya yung parang feeling ko nakaangat yung gulong sa unahan. Siguro kung hataw na hataw at nakabuelo, ganun yung mangyayari. Pero kung maganda naman yung arangkada, intact pa rin tayo sa kalsada para maging stable at hindi magwabol sa expressway. Sarap ba? 100, 6 gear? Wow. Sarap. At dito hindi na umulan. Nice. Sana nga makauwi tayo ng tuyo. Yung sa pagka-nimble, yes, nakakatakot lang kasi mataas, nakakalula, parang adventure bike. Yun lang yung pinag-usapan natin, no? Power, ergo, fuel consumption 18 to 20, diba? 3 cylinder. Samantalang sa 450 SR no, nagsi-17 ako. Well, walwal naman da kasi. Pero pag tinipid mo kasi yun, masyado nang mabagal sa isang rider na nasanay na sa mas mabibilis na motor. First big bike nyo, CF Moto. At malakas sa gasolina, pero pag nagtipid kayo, tipid naman so okay yun. Pero kung nakagamit ang Z1000, mas malalakas na motor, wala, hindi nyo rin matitiis na hindi ipigayin. Sarap, grabe. CB650R, mas matulin to kaysa CB650R. Mas magaan din to. Sa tunog, mas umiyaw si CB. Ito kasi talagang pinong inline 3, pero sarap din. DP din, di ba? Sana naintindihan ko yung boses ko at ang daldal ko. Good luck sa pagsasubtitle. Ayun pagka hindi ako umahataw 4,000, 5,000 RPM, kahit pwede na mag quick shift, di ako nag-quick shift, nagka-clutch ako, pati sa rev match. Pakinggan niya ulit delicious. Delicious ang putik. Tapos first gear ko, yung pinakamabagal na mga below 40, sa ako or 50, sa ako nagpa-first. Kasi pagka nag-first gear ka, ito yung neutral. Usually, downshift ko hanggang second gear lang talaga. Pag magda-downshift ako hanggang first gear, parang hindi na. Kasi nag-neutral yun, delikado yun, lalo na sa corners. Dapat hanggang second gear lang kayo. At ayan, babayad lang tayo dito. Naka-record pa ba ako? Oo. Sarap.
Hindi pa umuulan dito, doon sa dinaan natin umuulan eh. Sana makauwi din ng tuyo kahit basa na yung harap, hindi yung basang-basa, lalo't may camera ako sa bag. Baka hindi na ako mag-caption dito guys, ang dami yung sinasabi. Pero ang ganda ng tunog ng motor, di ba? Pero ang ganda ng vlog, MT-09. Mas marami lang din talagang interested sa sport bike compare sa mga naked. Nalaglagan tayo barya 20 petot. Tama ba? Ayun. Ma'am, kunin ko lang ang nalaglag ah. Ay, thank you po. Let's go. Leaning, sumasagad din to, parang si CB. Yun lang, traffic, maraming sasakyan. Hindi ko na tinuloy. Ingat kayo sa pagligo-ligo sa big bike ah. Kasi pag napreno nyo na, tumba kayo dito kahit na magaan tong MT-09. Mabigat na to para sa mga galing sa Mio. Sa NMAX, medyo mabigat na rin naman na NMAX. Pero pag galing ang big bike, tapos nag-NMAX ka, babalibag mo na lang yung NMAX sa gaan. Like ito, mabigat. Iba-iba handling na ito syempre. Manual to, tapos mas may power. At grabe yung traffic no guys. So yan. Kaya marami na rin ang nakamotor ngayon eh. Kahit sa big bike po eh no. Dami na rin nagka big bike dahil nga sa traffic. Hassle lang talaga pag umuulan. Yun lang ang problem. Subscribe po kayo sa mga nanonood sa atin dyan na hindi pa nakasubscribe. Tapos comment po kayo ano yung mga gusto nyo napapanood sa vlog natin, ano yung mga inaabangan yung motor na magamit natin, at mga lugar na gusto nyo mapuntahan natin. Wow, ganda naman ng Aerox. Mas mahingay pa yung Aerox sa motor yata natin. Susunod sa vape shop J-Tol. Ay sa vape shop ni Boss J-Tol tayo paparada. Comment down below ano pa yung mga gusto nyong itanong na para masagot natin sa next vlog na gagamitin ko tong CMT-09.